Welcome to Indai's Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3. Ang pangalawa po natin na grammar for today is nani-nani chatta. Ito rin po ay isang conversation grammar po. Ano po? Hi. So, tabechatta. Kino-conjugate po siya sa verb na tabechatta. Hi. So, yung te form po na verb, ita-drop down po natin yung te at doon po natin i-conjugate ang chao. Hi. Verb chao. So, ang explanation ko po dito, for example, ito, tabechatta. So, may expression po siyang, ay, nakain ko. Ganyan po sa Tagalog po. Ano po? Ay, kinain ko. Tabechatta. Past tense pala, nakain ko. Or kinain ko. Hi. So, ginagawa na hindi sinasadya. Ginawa na hindi sinasadya po. Ano po? Hi. At, meron pa po siya pong explanation dito. Sandali po, ikat na lang po natin para mas malaki pong tingnan. Hi. Yung isa niya pong explanation dito, ito po ay casual form at ginagamit sa pakikipanayam oral ng verb te shimau. Yung verb te shimau, ginawa po siyang chao. Ano po? Yung verb te shimau ay isa po siyang formal form po. Ano po? Ngayon, ginawa po siyang chao. Instead pong te shimau, tinanggal po yung te shimau at pinalitan po ng chao. Hai. Sige desu ne. Hindi pa nangyayari. Kumbaga future tense po ang itaana po. Pwede po siyang gamitin as a future tense. Pwede rin po siyang gamitin actually po sa rin po past tense eh. Tanggalin na lang po to kasi pwede po siya both. Pwede po siyang future tense. Pwede rin po siya as past tense. So tanggalin na lang po yung explanation na yan. Hi. So ito po, kapag nani-nani te form, ang gagamitin ay chao. Ngayon, kung yung te form niya po is de, medyo matigas po yung sounds niya po. Ano po? Magiging matigas din po yung sound niya. Jiao. Hi. For example po, ito po. Tigok de shimau. Gumana, hindi ko po siya mababasa kasi marirestrict po tayo ni Toktok. Tigok de shimau. So, dito, yung te form niya is de. Matigas po. Ano po? Kaya, magiging jiao. Gets po? Ngayon, tingnan niyo po ito. Kaete. Te po siya, kaete shimau. Magiging kaetchao. Ganyan po yung pagka-conjugate niya po, guys. Hi, so, tingnan po natin yung mga examples. For example, shite shimau. Ibig po sabihin, ginawa. Hi, magiging shichao. Ano po? Kite shimau. Pumunta. Magiging kichao. Hai. Ngayon naman po, kaete shimau. Umuwi. Magiging kaetchao. Hai. At yung kanina po, tigok de shimau. Tigok jiao. Ano po? Hai. So, kung sa Tagalog po, matitigok, hindi ko rin po pwedeng sabihin sa Tagalog eh. Magiging, nakikita niyo po ba yung yung bold na na letter at saka hindi po bold? Pag ito pong terms po na ito pong grammar po na itong gagamitin, yung bold po na ito ang magiging additional po. Ano po? Tingnan niyo po na maigi. May bold letter po tayo at hindi po bold letter. Kapag ginamit po yung term na ito, magkakaroon nitong bold letter na ito. Ngayon, kapag hindi po siya ginamit, ang ibig sabihin niya po is pi-atay. Ano po? Pi-atay. Hindi ko po sasabihin. Halimbawa, ito. Pag hindi po kaetchao, kung normal form po na na verb po, yung original verb niya po is uwi. Ano po? Ngayon, pag ginawa po siyang kaetchao, magiging additional pong magiging umuwi. Ano po? Ito rin po. Ang original form niya po is punta. Ngayon, pag sinabi pong kichao, pumunta. Gets po yung pagkakaiba? Daijoubu ka na? Hai. では、
go po tayo. Jake-san sa inyong recitation. Hai. Nakikita po ba? Hai. Okay, yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Naintindihan po yung explanation ko? Yes po, atende. Yokatta desu. Hai, de wa onegai shimasu. Are? ここにあったチョコレートは B. 食べちゃった。いけなかった。Hi, gets niyo po yung usapan nila? Hi, dito Yes, po, ma'am. gets niyo, yokatta. Dito po, yung tabechatta means, kinain ko. Kinain ko. Hi. So, sabi ni A, are? ここにあったチョコレートは? Sabi naman ni B, 食べちゃった。いけなかった? Lagot. Hi. So, Jake-san, paano niyo po i-express ito sa Tagalog? Or sa kapwa po natin na Filipino? Kay Bisang na po agad. Parehas po. Sila po. Yung chocolate ko, parang nagtatanong siya. Paano ba ito? Hala, yung chocolate ko, parang ganun. Sabi niya, koko ni ata. Hala, yung chocolate ko dito, parang So, na nandito. Ano po, atta. Koko ni atta. Na nandito. Dito, ano po. nandito. So desu. チョコレートは、ごめんなさい。wrong time niyo siya. Hi. ごめんね。so, doon po sa are, ここにあったチョコレートは? Paano niyo po siya i-express sa Tagalog po? Yung chocolate ko dito, sabi po ni Bisang, nakain ko. Nakain ko po. Parang ganun. Ganun po yung pagkakaroon. So desu. Kinain ko. Ikinakatta? Ano po ang ikinakatta? Ikinakatta. Parang Ano po ang ikinay? kinay. From the root word ikinay po ang ikinakatta. Parang parang hindi po dapat gawin. Parang ganun. So, hindi ba dapat gawin? So des. Hi. So, ayan, okay na. Binigyan na po tayong pahintot ni Toktok. So, des, ganun po yung meaning niya po. Arigatou gozaimasu. So, titingnan po natin word by word po. Ano po? Ito pong are is one of the expression dito sa Japan po. Ano po? Pag sinabi pong, are? Magiging, ganyan po. Ano po? Koko ni atta na nandito. Yung kasama po yung ano po, chocolate, wa, nagtatanong po ang wa, so question mark po, ano po, hay, sabi naman po ni B, ay, tabechatta, kinain ko, ikinakatta, hindi ba dapat? Yan po. Hay, so pag pinagsama-sama po ang salitang ito, magkakaroon ng dalawang sentence na nagtatanong na tulad ni A, sabi ni A, yung chocolate na nandito. Sabi naman ni B, ay, kinain ko, hindi pa dapat? Ganyan po ang magiging meaning niya. O kaya, kung natural way nyo po siyang itatranslate po sa sa salita po natin, instead na po, hindi ba dapat, mas maganda pong pakinggan kapag, ay, hindi ba pwede? Ganyan. Hindi ba pwede? Kasi dito kasi po sa sa Japanese po natin, ikenai. So, hindi dapat. Ano po? Hay. Kaya, literal, hanggat maaari po, liniliteral po natin siyang i-translate dahil grammar po yung pinag-uusapan po natin dito. Hay. Arigato. Pero dyan lang po kayo, meron po tayo. Tagtatlo po tayong ngayon, example sentence. Hi, so go po tayo sa next po natin na sentence. Yoroshiku onegaishimasu. 試験が終わった。今日は飲んじゃおう。飲んじゃおう。はい。飲んじゃおう。
Hay, so, medyo mataas ang tension niya. Ano po, pag linaligyan po ng jao, ano po, medyo mataas po yung tension. Kumbaga, maligalig siya. Hay, so, yung non-jao po dito, from the root word of nom. Ibig po sabihin, inom. Ano po? Ay. So, inom, kaso jao, kaya nagkaroon po ng iinom. At understood na po na siya yung nagsasabi, kaya ako po ang linagay po natin dito. Hay, so, diba? Jake-san, 試験が終わった. 今日は飲んじゃおう. Paano niyo po i-express ito sa ating kapwa Filipino? Tapos na ang exam. Iinom ako ngayon. Oh, いいですね、いいですね. Ano, ちなみに, umiinom po kayo ng alak? Sukoshi lang po.少し? どんなのが好きですか? Kahit ano po. Basta may joker po, okay lang po. Ako po kasi. Basta may video, okay. Basta may video, okay. One day po, magkakaraoke po tayo. Hay, so, dito po, yung non-jao, nandito po, ano po, iinom ako. Hay, so, tingnan po natin word by word. Shiken ga, ang exam. Watta. Tapos na. Watta, meron po siyang exclamatory. So, meron po siyang expression na, ganyan po, ano po. And then, kyo wa, ngayon. Nonjao, iinom ako. Hay, so, pag pinagsama-sama po ang salitang ito, magiging ganito na ang sentence niya. Tapos na ang exam, iinom ako ngayon. Hay, medyo mataas ang kanyang tension. Ano po? Hay, arigatou gozaimasu. So, go na po tayo sa last example sentence po natin. Yoroshiku onegai shimasu. Hay. Moshi moshi, sumimasen. Kuruma ga konjatte. Sukoshi okorimasu. Hay. Salamat po. こちらは konjatte from the root word of komu. Ibig po sabihin, kumbaga marami, kumbaga siksikan, parang ganyan po yung meaning po ng komu po. Ano po? Crowded. Hay, crowded. Ayun. Hay. So, ito, konjatte. Ay, bakit ito? Konjatte means, kumbaga, na-traffic po. Na-traffic. Tama po ba ang spell ko? Wala na po yatang T. Wala na pong T. Salamat po. Hay. So, kumbaga, konjatte, na traffic. Ganyan po. Ano po? Hay. Moshi moshi, sumimasen. Kuruma ga konjatte, skoshi okuremasu. Hay. So, paano niyo po sasabihin sa kapwa po natin na Filipino yung sinabi nito? Ito nandito sa sentence. Hello, sorry. Na-traffic kasi ako. Malilate ako ng konti. Oh, いいですね、いいですね。はい。Maraming salamat po. めっちゃいいと思います。はい。So, titignan po natin word by word po. Moshi moshi. Hello? Sa telepono po siya ginagamit po. Ano po? Hay. Sumimasen. Paumanhin po or tulad po ng nasabi po ni Jake-san, sorry po. Ganyan. Ano po? Kuruma ga, ang sasakyan. Konjatte, na traffic. So, sa Pilipinas po, kaya po ang pagkakatranslate po ni Jake-san is na traffic. Hindi niya na po binanggit yung sasakyan. Kasi sa Pilipinas, yun po yung natural way po talaga pong mag-translate. So, dito, tinatranslate po natin isa word by word po kasi grammar po yung pinag-uusapan po natin. Pero kung magiging translator po kayo, you don't need na pong i-mention yung kuruma. Ano po, kasi understood na po sa Pilipinas na pag sinabi pong na traffic, alam na nasasakyan yung pinag-uusapan. Hay. De, skoshi ng kaunti. Okuremasu, malilate. Hay. So, ito alam ng yung tumatawag ang subject dito. Subject po ba? Ang nagsasalita. So, ako po. Ano? At dito, must form po siya. So, ito rin po, must send form po siya. So, meron po tayong galang. May po tayo. Ano po? So, pag pinagbubuo po ang salitang ito, magiging ganito po ang sentence niya. Hello? Paumanhin po. Na-traffic ang sasakyan. Malalate po ako ng kaunti. Moshi moshi. Sumimasen. Kuruma ga konjatte.
少し遅れます. Ganyan na po siya. Hi! So, hanggang dito na lang po ang ating recitation para po kay Jake-san. Meron po kayong katanungan, Jake-san? Ate Inday, pwede ba, parang katulad ba siya ng mga dialect dito? Kunyari dito sa Ibaraki, yung pe, alam niyo po yung ikipe, parang madope, Kupe. parang ganun. Ganun ba siya? Kupe. Parang ganun po ba siya? Kasi may narinig po ako ng pepe. Na parang verb tapos pe, parang hindi na siya nagmamas. Parang ganun po ba siya? Ikube, ganyan po. Or- Parang, Opo. parang ganyan din po. Pero actually po, hindi po kasi talaga ako marunong po sa mga hyogen po ng kada places po. Ahay. Pero parang ganyan na rin po yung meaning niya po. Pinaikli lang po yung mga salitang formal form po. Hi. Ay, okay po. Thank you po. Maraming salamat po. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.